I just want to make this video as a testament to the fact that I've been using and running this 2 horsepower aircon on a 1 kilowatt 24 volt power inverter, which is Zamdon. Okay, so for this demo, I'll be using a watt meter over there, and then this Panasonic inverter type 2 horsepower aircon. This aircon, kakabili lang namin early this year. Pinalitan niya yung LG 1.5 horsepower namin na aircon. Yung LG, napansin ko, it's a non-inverter aircon, which is much bigger. So kung papansinin nyo dyan sa side niya, ang laki naging space. Because itong 2 horsepower na inverter aircon ng Panasonic, ang design niya, yung para bang maliit yung ano niya, length and width, pero yung depth niya mahaba. So mahaba yan sa likod. Kaya kung mapapansin nyo rin, medyo nakaprotrude siya ng maigi from the wall. Nakaprotrude talaga siya. Kasi kung yung dati malapad, malaki, bulky, pero short, parang hindi siya ganun kalalim. This one, malalim siya pero slim type. So anyway, alam niyo naman, makikita niyo, i-screenshot niyo and then i-search niyo, Google image search niyo, and then lalabas naman yan. So this is our new inverter type 2 horsepower aircon. Ano papatunayan natin? Papatunayan natin na hindi siya lalagpas sa 1 kilowatt. But meron akong ginagawa para hindi nga siya lumagpas. Kasi ang mangyayari dyan, guys, pag binuksan ko lang siya ng normal na bukas using this remote control, ang mangyayari lang dyan, halimbawa kung ang setting nito pag binukas ko ay 22, mangyayari dyan, aabot talaga yan sa 1 horse, more than 1,000 kilowatt. Kasi it will need more power para ma-reach yung 22 degrees Celsius. Okay? So, ang gagawin natin, 27 lang nilagay ko para hindi siya mahirapan, si aircon, hindi mahirapang abutin yung temperature na yan. Because remember, ang ating goal ay huwag paabutin sa 1,000 watts. Kasi nga, 1,000 watts lang yung limit ng inverter natin. Pero guys, I've been using this for a long time now. Ilang gabi na. And talagang no hiccup. And in fact, pag umaandar na siya at nailagay ko na siya sa sa tamang temperature, by the time na nailagay ko na siya sa tamang temperature, itong watt meter maglalaro na lang yan sa 350 to 500 something watts all throughout the night na yun. Okay, so let's do this, no? So ang goal natin, remember, dapat hindi lalagpas ng 1,000 watts itong aircon natin. So, agapan natin siya through settings. Guys, I did this, kumbaga, inaral ko to. Meron ako nakita sa YouTube na pinapaandar niya yung 1 horsepower aircon niya through his 1 kilowatt inverter. So may na-mention siya doon na
pag daw nilalakas niya yung fan niya nung aircon, umaabot sa lumalagpas sa 1 kilowatt yung kanyang 1 horsepower. So, naging tip ko yon na besides setting the temperature to 27, kailangan yung fan, kailangan ilagay ko rin siya sa minimum. Okay? So, observe natin kung ano mangyayari. On ko na. Ayan, binuksan na natin. Observe natin ngayon. That's one thing that I like about inverter aircon. Hindi siya ang tawag dito, mabilis mag-wrap up. Notice kanina ko pa yung binuksan. Kanina ko pa yung pinindot, and ngayon ko palang nararamdaman na nagbubuga siya ng hangin. And let's observe the watt meter. Yan. Meron na siya actually hangin, but ito lang yung binubuga niya. Guys, yung noise rain yan hindi yan yung aircon. Ayan, kanina pa natin pinindot. Until now, fan pa lang umaandar, hindi pa nagki-kick in yung inverter niya. Yung compressor. And ito nga yung siguro feature ng inverter type aircon, hindi siya yung katulad ng mga sinasabi nila sa forum na nagpa-power surge, ganun daw, lumalakas daw yung times 3 daw yung first na bukas mo sa kanya, times 3 nung capacity niya daw yung abutin. I'm not saying na hindi totoo yung sinasabi nila. Baka naman totoo yun sa ibang klaseng aircon. Pero sa mga bagong aircon na ngayon, inverter type, na siya, ganito na. So guys, ayan nakikita niya na. Ayun, nag-kick in na yung compressor finally. Umaakit na siya. And notice na nasa pa rin po tayo. Ayan 27 watts, 27 degrees Celsius pa rin. Ayan. And then nasa 400 na po tayo. At magpapalamig na siya. At this point, since nakaset ko na po ng 27 degrees, and the fan setting nasa lowest power ng fan, I am confident na hindi yan naabot ng 800. Ayun nga, 400 lang Ngayon po, na nag-ramp up siya, so hihintayin ko yan mag-settle ng konti, pero hindi niya ako i-surprise, hindi ako ma-surprise na aakyat pa siya. Pag medyo bumababa na siya, bumababa na tong wattage na use niya, that's the time na ibababa ko na rin si temperature. Wait, tumataas. 525, 6, 8, 30. Yan. Kahit hindi ko po ipakita yung inverter, ito pa lang, makikita niya na kung talaga bang hindi aakyat ng 1 kilowatt. Diba? Yun lang naman ang goal natin Huwag umakyat ng 1 kilowatt. Mahaba itong video, pasensya niyo na, because I want you to see, I want to show you na totoo talaga na yung 2 horsepower aircon ko ay pinapatakbo ko sa 1 kilowatt inverter.
Ayun, umakyat na naman. 632, 33. Yan. By the way, isa pang bagay na hindi ko siguro na kwento ay hindi naman ganun kalaki tong room namin. Talagang overpower kami maglagay ng aircon. Okay? Itong room siguro namin ay 4x8, 4x7, something na ganyan. Maliit lang, 4x7 by 4. So, low ceiling lang kami. Maliit lang yung kwarto namin. Sleeping room lang talaga to. Okay? And imagine, sleeping room, you're powering it with a 2 horsepower aircon. So, siguro hindi mahirap isipin na hindi talaga abot ng 2 horsepower yan. Hindi niya talaga kailangan ng 2 horsepower para palamigin yung aming ganitong kaliit na room. Ayun po, bumaba na sa 300. So, pipindutin ko ulit. I can set it to 26 and I can also set it to 25. Confident ako na kung ito 25 ko to, hindi na yan hindi yan ulit tataas at lalagpas ng 600, 700. Okay, so ayan. Ito yung sinasabi ko. Nag-300 daw ulit siya. Nagsettle na siya. So, pindutin natin ulit. Let's go. Sige, 24 na. 24 ko na. Nagpipindot ko eh. 24 ko na. Ano natin to? Magra-ramp up yan ng bonggang-bongga. So, yun nga. Just like sinabi ko, inverter, dahan-dahan yan. Hindi yan parang tanga na bigla na lang titira. So, yan. Ayaw pa mag-ramp up. Nagpapakatotoo lang tayo, no? Natural lang yan. Ay, hindi ko yan i-edit. Hindi ko to walang cut-cut. So, kanina ko pa sinat ng 24, hindi pa nagkikikin. Pero magkikikin yan, of course. Magkikikin yan. And I can tell you yung feeling right now, wala pang chill. Hindi pa siya chill. Because we're coming from 27. Nag-straight down to 24 ako. Let's see. Hindi pa rin. Hindi ko pa nararamdaman nagra-ramp up. By the way, kailan lang naman ako nag-solar, no? Hindi pa rin bago. Pero mahilig talaga ako sa mga magbuting-ting ng mga electrical. Ito lang naman basically ang ang main goal ko. Yung paandar lang yung aircon. Ayokong galawin na yung I think nag-a-apply sa solar setup yung law of diminishing returns, in which
habang nagmamahal, habang nagiging ginagastusan mo siya, mas, I don't think na na-justify niya yung mga expenses. Okay? So like, for example, ang bill namin ay 5,000. May theory ako na kalahati ng bill ay dahil dito sa aircon na to. And so kung maitatanggal ko to sa equation ng aking bill, ng Meralco, I'm very comfortable sa 2,500 or 3,000 pesos na bill. Diba? So okay na ako sa ganung klase ng bill. Ayun. So kanina pa po umanda ng aircon natin. Nilagay ko na sa 24. And unfortunately, hindi nag-ramp up. Baka maginaw na siya or whatever. So, ano ko na, from 24, diretso ko na ng 23. Sige. Ibababa ko na po ng 23 from 24. Hirap kasi. Yeah. 24. 23 na. Ito din natin sa 22. Ayan. 22. 22 na po. Ayan. Yun. Mukhang nagkikina. Ayan. Bumaba pa pala sa 256. Ayan. Siguro naman magra-ramp up na yan. Umuulan din po kasi kaya hindi masyado mainit sa labas. Wait. Okay. I-ano na rin natin. I-auto ko na rin yung fan. Okay? Yung air swing lang naka-auto. Yung fan, as I said earlier, naka-set sa lowest speed. So, ang gagawin ko ngayon, i-auto ko na yung fan speed para hopefully ma-force kick in na siya. Ayan o, notice o, habang nilalakasan ko yung fan, ayan. So, the fan is now auto speed. Siguro magkiki na yan. Ayan, 294. So, kung manonotice nyo, ganyan na siya. Ganyan yung inverter aircon talaga. Hindi siya para bang bigla-biglang, ayun na, tumataas na. Hindi siya para bang bigla-biglang magsa-surge ng napakataas na watts, ganun. Dahan-dahan siya eh. Yan. Nag-kick in na, inoto ko yung fan, nag-kick in na siya. So, ayan. Kung maririnig nyo, sobrang lakas na nung tunog ng aircon. Ayan na. 22 tayo. Naka-auto fan. Ito na po. This is actually yung pangtulog na setting. Ito na yung hanggang kinabukasan na yan na setting. Ayun na. Umaakyat na. I don't know kung aabot ng 1,000. Shit. Kung aabot. This is ano kasi parang in a way didiretso ko na sa 22 eh, from hindi siya nagki-kick in from 27 eh, so didiretso ko from 22. Pero let's see. Ayan, mukhang nag-slow down siya. Naka 788. Kaya yun nga lang, no,
always have the remote control handy para hindi siya mag-alarm. Kung tutusin, pag nag-overload siya, mamamatay lang naman yung inverter. Hindi naman siya sasabog eh. Yan. Halik ba siya ng 800 o hindi? $796, let's see. Wag ka na. 797 mukhang maakyat. But very slowly na lang. Kung napapansin nyo, yung kaninang ramp na towards this 700, nag-800 na po siya. Bumalik sa 700. And yung itong numero na to, parang paikot-ikot lang siya dito. Hindi na siya nag-ramp up ng katulad kanina na mabilis. But am I saying too early? Ang lakas na po ng tunog ng aircon. 8:09, 11, 12, shit, tumataas pa rin. Actually, hindi ko po talaga ginagawa yung ganong kabilis na nalipat, na jump from 27, binaba ko sa 26, ayaw mag-kick in, binaba ko sa 25, ayaw mag-kick in, binaba ko sa 24, 23, and then finally 22, ayaw pa rin mag-kick in, pinindot ko na yung, nilakasan ko na yung fan, and then tsaka pala siya nag-kick in. Pero tinan mo yung kick in niya, kahit na maginaw na siya, 800 lang siya umabot. And sandali lang yan. I assure you, hindi ko papatayin tong video para lang makita nyo. Magse-settle down din yan. And once mag-settle down na siya, remember, we're already at 22. So, mangingisay ka na dyan hanggang umaga na yan na naka 22. By the way, ang setup ko, isang Zamdon 24 volts 1 kilowatt system, and yung battery ko, 4 na 100 amp hour, 12 volts na CST battery with Bluetooth. Naka 2S 2P po tayo, kaya 24 volts 200 amp hour yung battery. If you do the math, gagamitin natin na average is 300 watts 150 watts. Talagang aabutin ng mahigit 12 oras na nakabukas tong aircon. And which is proven ko na po. Binuksan ko ng alas 5. Mamamatayan kung papatayin ko na ng alas 6 ng umaga. In time, para ako naman ay magsalang ng labada sa washing machine. And matatapos niya yung labada yun. Pero by that time kasi, may araw na. So, hindi ko na masabing yung battery pa rin yung fully. Yung battery lang ang nagpapatakbo ng washing machine kasi may tulong na ng araw. May sunlight na yan. 6 o'clock, 7 o'clock. Kahit pa mga 3-4 amps lang ang pumapasok sa dalawang SCC ko. Anyway, so nasa 824 po tayo. Medyo nagtatagal na po tayo dyan. Siguro ilang minuto na. May timestamp naman dito sa YouTube. Tingnan nyo kung gaano katagal na siya nag-800. I would assume not more than 5 minutes. Yan. Yan lang po yun. Once mag-get through niya itong 800, I don't think nataas pa to eh. Kasi kung makikita nyo, naglalaro na lang siya talaga dito sa numero na yan. 790 to 822. And 830, not even 830. It has not kissed and 830 yet. And then eventually, bababa na yan. Magbababa yan ng mga 500, ganyan. And then, from 500, bababa na yan ng 350. And then 350 akit ng 500. And then 350 ulit. And then 500. Ganun na lang siya magdamag. So, one time lang itong 800 na to. Pero, at this point, kung gusto nyo pang kung sinusubaybayan nyo pa rin, sige lang, para maaliw tayo.
116, 17. Yan. Naginaw na po. Tingnan natin yung balat ko kung ba nangyari sa balat ko. Ang itim ng ano ko. Chicken na po ang balat ko dahil medyo maginaw na. 22 ba naman eh. 22. Ayan yung balat ko. Maginaw na. Ayan o, naglalabas-labas na yung chicken. Just to prove a point. Anak ng toko. Ayan na. 817. Ayan. So, sige, hintayin po natin hanggang sinasabi kong bababa na uli ng 300 dyan. Ganyan lang po yun. Kaya kung makikita niyo yung breaker na yan, ganyan talaga, yan yung AC. Yung breaker na yan, and then yan yung plug ng ng AC. Ang DU pala. May lang po yan. Hindi ko pa nailalagay na maayos kasi sabi ko bago lang ito eh. Pero ang plano ko dyan, gawin ko rin ng parang outlet galing sa Kisame. Tapos may nakalagay na solar para alam namin kung para alam ng mga asawa ko tsaka nung anak ko kung ano ang pagsasaksakan. Ayan, naramdaman ko na bumababa na po uli. Ayun na, nag 680 672. Mind you, ibig sabihin lang po nun naabot niya na si 22 degrees and is now slowly slowly ramping down. Hindi naman ramping down eh. ramp up, diba? She slowly reaching the low voltage, a lower wattage requirement. 650. So, yung sinasabi ko kayo ng 500, eto na yan. It's a 600 pala siya. Kumbaga, hindi na kailangan ni aircon yung extra kick or extra power from the inverter because it's already reached the required just already reached the required power, the required temperature. So it's now slowly slowing down. It's now slowing down, and in fact, $622 na lang siya from $822. But you can still feel and you can still hear the compressor. Ayan pa rin. Inaantok na rin po ako sa narration ko. Anyway, this video again is for demonstration purpose only, para lang ipakita na ang isang 2 horsepower aircon ay hindi niya kailangang umandar sa napakalakas na inverter. Provided ikaw rin as a user, you know what to do. And to sa tanong, are you stressing the
the inverter by doing this? I don't think so. Yan naman talaga yung capacity ng inverter eh. Hindi nga tayo mo-over eh. Hindi natin na-reach yung lagpas na 800. 822 nga lang yung pinakamataas natin na na-reach eh. Paano mo sasabihin inabuso or na-overwork yung inverter? Yan naman talaga yung capacity nun. Ayan 595 na. Going down na yan. Hindi na yan aakyat uli ng mas mataas pa dyan. Yan na yan. The whole night, pababa na pababa yan. Hanggang retaining na lang siya 300, 500. 300, 500. So, ganun lang po siya. Ayan. Pagod na ako magsalita. Ayaw na magsalita. But I will still let you view yung pag-andar ng baba ng wattage niya. Ang makita nyo, grabe yung video ko, 30 minutes plus para sa demo na to. Ayan, mili ko talagang mag-ikat para lang makipakita sa inyo yan. Okay? So, ayan po. Ayan ang storya niyan. Ang aircon na 2 horsepower pinatakbo ng ating Zamdon 1 kilowatt inverter. Yung mga iba kasi parang iskandalo sila dun sa the thought of, what? 1 kilowatt lang? 2 horsepower is equivalent to ganyan. Hindi pwede. It's not possible. Sabi ko nga, yung mga supercars na sinasabing 1,000 horsepower. Can you imagine? 1,000 horsepower yung kotse. Pero, kailangan tanongin mo rin sa sarili mo, bakit? Tumatakbo ba kailangan ba lagi nung 1,000 horsepower na kotse? Pag takbo niya, talagang 1,000 horsepower na agad. Di ba yun nga yung purpose ng silinyador? Pag inapakan mo ng todo yan, ibibigay niya talaga yung 200 horsepower. Pero, baka mamatay ka na sa bilis nun. Pero kung nasa city driving ka lang, hindi ka aabot ng baka kahit 2-3 horsepower. Baka 10 horsepower lang ang maximum na kaya mong gamitin out of the 1,000 horsepower na yon. Ganon din ang principle dito. Yung 2 horsepower, kaya niya yung abutin. Pero, hindi niya naabutin kung hindi mo isa-set sa ganong klaseng hindi siya mapupunta sa sitwasyon or environment na kakailanganin niya na ibuga talaga lahat ng kanyang 2 horsepower. And kaya nga, explanation namin, kaya nag-overpower kami ng aircon is alam namin na humahaba ang buhay niya kasi hindi siya gigil. Hindi siya kailangan mag-overwork kasi ang lakas niya. Konting, kumbaga, sisiw lang sa kanya yung mga ganitong klase ng room. At kaya niyang palamigin yan without any problem. Yan. 500 pa rin tayo. Hindi pa bumababa. 525. Kung mapapansin nyo yung timestamp natin, so 34 minutes na tayo. And it only means na ito lang yung parang negative niya. Parang ito yung para sa akin yung
disadvantage dito sa ginagawa ko. Kasi, babantayan mo yung pagbukas niya. Hindi katulad din dati sa distribution utility. Pag open ko ng breaker na yan, pag saksa ko ng aircon, boom, wala na akong, isaset ko na sa 22, and then wala na akong pake. Ngayon, para magamit yung, yung Samdon 1 kilowatt inverter, kailangan kong bantayan na huwag umabot ng 1 kilowatt. And in fact, talagang hindi umabot at malayo pa. Nasa 800, low 800 lang yung inabot niya. And baka nga kaya lang umabot yun, inagad-agad ko na talaga Sinagad ko na sa 22 from 27 kasi ayaw mag-kick in nung kanyang inverter kaagad. So yan, mababa na, 501. Come on, 4, 4, 4, 4. Ay, tumaas na naman. 4, 4. Anyway, yun na yan. Ayan, nag-4 na. Anyway, ganyan na yan. Mababa na yan ng 300. And then, aakyat uli ng 500. Ganun na siya magdamag. Ganun yung aircon namin. Okay, so sana po nag-enjoy kayo sa kalokohan na to, eksperimento. Just to show you na hindi po tayo nagloloko. Seryoso po tayo. Kung may mga iba sa inyong nakabili ng 1 horsepower aircon, 1 horsepower aircon, ng 1 kilowatt inverter at nag-iisip na mag-upgrade just because of baka hindi tumakbo yung kanilang aircon, try nyo rin po ito. Baka naman, kung kaya nyo naman siyang pag-aralan, I don't think na magiging problema. But, of course, limited lang yan. Remember, confident ako sabihin niya, kasi kabisado ko tong aking Panasonic inverter aircon. Alam ko yung behavior niya, na for so many nights, alam ko na hindi yan tataas. Hindi lalagpas siya ng 1 kilowatt. And maybe this happened to me, baka sa iba hindi. Baka pag hindi inverter type aircon, or hindi lang sa inverter type aircon, baka kahit inverter pa yan, kung ibang brand, ibang behavior ng aircon nila, baka umabot ng 1 kilowatt. So, ayun lang po. Kaya, I cannot claim that this will happen to anyone, to everyone, but sa akin, ito talaga yung nangyayari. Yan, bababa na ng pababa. And like what I said, bababa yan hanggang 300. So yan na, haba na nito, 40 minutes just to demo, no? Yung aking solar, Kasi parang nakakatok. So parang naiisip ko, sana 2 horsepower na lang, 2 kilowatt na lang binili ko. Kaso nga hindi, nag-i-eksperimento pa lang ako Baby pa nga sa pagsusolar. So even yung mga panels ko, parang bili nga ako ng solar panel na ganito kalaki. Ay, bumili nga ako isa. Ay, bumili pa ako isa. So, at this point, it's all experimental. Although, ang expense ko na sa akin solar setup, including 3 power stations, ay nasa 120,000 pesos. Comprising of 1,590 solar panel, 2 pieces 240 watts solar panel, 3 pieces 200 watts solar panel, mga railings, meron pa pala, dalawang 100 watts solar panel, yung mga una kong binili, and isang 30 watt solar panel. So, yun yung mga solar panels ko sa taas.
yung mga nabanggit ko na yun, yung dalawang 240, yung isang 595, yung tatlong 200 watts, lahat yun nakakonect sa dalawang solar charge controller. And yung dalawang charge controller na yun nakaparallel sa 2S 2P na baterya na 24 volts lithium iron phosphate na sila naman ang nagpa-power ng ating inverter na Zamdon 1 kilowatt 24 volts. So doon na punta ang ating 120,000 pesos. Mahal din, I have to mention, yung mga rails, mahal din siya. I have 4 rails sa taas and several extensions. Ayun po, bumaba na sa wakas. Nag 340, 330. Yan. So, yan na yung sinasabi ko. Yan na yun. That's it. Ito na yung talagang setting niya. So, it took 40 minutes, roughly, to reach the settling wattage na 300 na sinasabi ko. So, yan na yun. Magdamag na, dyan na lang maglalaro yan. So, yung battery ko talaga ay talagang tatagal. By the way, since itong ginagamit kong pang video, ay hindi naman ito yung cellphone kung saan in-install ko yung app, mapapakita ko sa inyo yung ating CST. Yan. So, ito po yung CST. 322. Apat po yan, yung isa walang Bluetooth, pero para naman yan CST. Click natin ang isa sa kanila. 88. Hindi ko sinusunod yung battery level na yun kalokohan yan Pero kita mo, pare-pareho yan sila. 13.25 watts. Ayan. 100 watts. Itong particular battery na tinitingnan natin, may 103 watts ang kanyang discharging, which is, and then it still has 11 hours, 12 minutes na baterya natatagal. So talagang ang oras po ngayon ay 8:53 PM plus 11 hours. Talagang yung sinasabi ko na 12 hours ay totoo po, talagang tatagal siya. Ayan 340 na. So yan po, honest lang tayo at gusto lang nating ipakita kung ano talaga ang score, ano talaga ang pwede nating magawa sa ating Zamdon. Ayan. Ayan 313, 315, and as you saw in the app, it's still, my battery can still produce that kind of energy or power until 11 hours. And since we're 9 o'clock, 11 hours is 8 o'clock a.m. So, hindi ko po papatay ng 8 o'clock yun dahil magigising na ako ng 6 o'clock or earlier than 6 o'clock. So, hayaan ko na siya tumatakbo until siguro mga 7. But still nga, kayang-kaya pa rin ang battery yun. Kasi ito lang naman yung ano niya. Yan lang naman ang consumption yan. Ano na lang siya. Retaining na lang yung kanyang consumption. Okay?